Mula pa man sa kanilang pagkabata ay magkalaro na sina Bernadette at Cristel. Kadalasan ay nagkakaroon ng kaaway si Cristel dahil hindi siya patas makipaglaro, habang si Bernadette naman ang laging tumatayo para ipagtanggol siya. Kaya ang ending ay aawayin din si Bernadette ng mga kalaro nila. Magkasabay silang pumapasok noon sa eskwelahan, magkaklase rin sila at sabay na nagre-recess sa isang mesa sa kantina. Walang gustong makipaglapit sa kanila dahil si Cristel daw ay may hindi magandang ugali kumpara kay Bernadette. Pero si Bernadette ay nanatili lang na kaibigan at nasa tabi ni Cristel. Ang pagkakaibigan nila ay umabot hanggang sa pagtatapos nila ng high school. Nagkalayo lang sila pagtuntong nila ng college. Sa Maynila kasi nagpatuloy ng pag-aaral si Cristel habang si Bernadette ay pansamantalang nahinto dahil humarap sa problemang pinansyal ang pamilya nila. Makalipas ang 4 na taon ay nagbalik si Cristel mula sa Maynila. Tuwang-tuwa niyang pinuntahan si Bernadette, naabutan niyang may kausap itong binata. Agad niyang nagustuhan ang lalaki kahit pa nalaman niyang ito ay manliligaw na ni Bernadette. Naramdaman agad ni Bernadette ang kakaibang kislap ng mga mata ng kaibigan sa kanyang manliligaw. Gusto rin ni Bernadette ang manliligaw na nagngangalang Sebastian, kaya sinagot na agad niya ito. Gusto naman din agad sana siyang isama ni Sebastian sa lugar nito para ipakilala raw sa mga magulang, pero tumanggi muna siya dahil hindi pa siya handa at hindi pa sila lubos na magkakilala. Bago pa lang naman daw sila. Ngunit hindi pa man nga sila nagtatagal ay binulaga na lang siya ng balitang nakipagtana na pala ito kay Cristel. Ganoon na lang ang paghinagpis ni Bernadette, hindi niya maiwasang sumama ang loob sa matalik niyang kaibigan. Makalipas lang ang wala pang 1 linggo ay nagulat si Bernadette nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Cristel. Hindi maayos ang boses nito sa telepono, mukhang may mahirap na sitwasyong pinagdaraanan. Nagmamadali sa pakikipag-usap na parang may kinatatakutan. Anito, ilang araw na siyang patago-tago, hindi siya makalabas sa lugar na yon. Nagmamakaawa siyang humingi ng tulong kay Bernadette. Naguguluhan naman si Bernadette, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Cristel. Sa garalgal at nanginginig sa takot na pagsasalita ay halos pagbulong na sinabi ni Cristel na si Sebastian pala ay isang aswang. Binihag siya nito, nakawala lang siya pero hindi siya makalabas sa lugar sa dami ng nagbabantay. Tsumempo lang siya para magamit ang telepono sa isang bahay doon na sa tingin niya ay aswang din ang nakatira. Matapos sabihin ni Cristel ang lokasyon niya ay bigla nang naputol ang linya. Tila natulala naman si Bernadette sa mga narinig mula sa kaibigan. Sa kabila ng nagawang pagtatraidor ng kaibigan ay hindi pa rin ito matiis ni Bernadette. Gusto niya sanang puntahan at iligtas pero pinigilan siya ng mga magulang. Anang kanyang ama, kung ano man ang nangyari sa kaibigan niya, ang tawag doon ay karma. Dahil doon ay nabalot na lang ng pag-aalala si Bernadette, hindi niya maaring suwayin ang mga magulang. Ulila na sa mga magulang si Cristel, wala naman siyang kontak sa kamag-anak nito sa Manila. Nanlulumo si Bernadette, nag-iisip kung paano matutulungan ang kaibigan. Sinubukan niyang pumunta sa bahay ng kapitan sa kanilang baryo, pero pinayuhan siya nito na manahimik na lang dahil ang lugar na binanggit ni Bernadette ay baluarte raw ng mga aswang at walang sino man ang nagtatangkang pumaroon. Wala nang nagawa ang dalaga, lingit sa kanya. Habang inihahatid siya ng tanaw ni kapitan ay masama ang tingin nito. May tinawagan sa telepono at base sa pakikipag-usap nito, lumalabas na isa rin pala itong aswang. Dahil wala namang magawa, kaya nagtungo na lang sa simbahan si Bernadette at ipinagdasal si Cristel. Matuling lumipas ang 1 buwan, isang gabi ay nagulantang ang mga taga-baryo sa pagsalakay ng mga aswang. Nagkanya-kanya ang lahat sa pagliligtas sa kanilang mga sarili. Nagmamadaling isinarado ng mga magulang ni Bernadette ang mga bintana nila at pinto. Subalit hindi pa rin sila naging ligtas. Kinalampag sila ng mga aswang sa labas. Hawak ng tatay niya ang itak, ang nanay niya ang buntot pagi at siya naman ay asin. Wala sila mapagpipilian kundi harapin ang mga aswang. Nagulat na lang si Bernadette at sa gitna ng kaguluhang iyon ay nakita niya si Cristel, nakatayo sa panig ng mga aswang. Sa itsura nito'y
isa na rin itong ganap na aswang. Lalapitan sana ni Bernadette si Cristel para kausapin pero umatras ito. Sumbat ang itinugon ni Cristel sa pananapik ni Bernadette. Ani Cristel, humingi siya ng tulong sa kaibigan ngunit binigo siya nito. Siguro raw ay ganti iyon ang dalaga sa ginawa nilang pagtatraidor ni Sebastian. Hindi naman tinanggap ni Bernadette ang sinabing iyon ng kaibigan. Aniya, sinubukan niya ang magagawa niya pero wala siyang mahinga ng tulong para mapuntahan ito. Sagot ni Cristel, kaya pinabayaan na lang siya nito. Sasagot pa sana si Bernadette nang bigla itong atakihin mismo ni Sebastian na noon ay nasaan yung aswang din. Hindi naman matiis ni Cristel ang kaibigan. Tinulungan niya ito labang kay Sebastian. Sa gitna naman ng pakikipagtunggali ni Cristel kay Sebastian ay binuhusan ni Bernadette ng maraming asin ang lalaki. Dahilan para magtatarang ito habang palayo hanggang sa makita nilang bumagsak na lang ito sa di kalayuan. Sa pagkakataong iyon ay nagyakap na ang magkaibigan. Humingi ng tawad si Cristel sa nagawa nila ni Sebastian. Nagpasalamat naman si Bernadette sa pagtatanggol sa kanya ni Cristel. Tapos ay nagpaalam na si Cristel. Patalikod na siya nang hawakan siya ni Bernadette sa kamay at sinabing manatili na lang siya sa kanilang lugar gaya ng dati. Umiling si Cristel at sinabing hindi na siya gaya ng dati. Ginawa siyang aswang ni Sebastian at iyon na ang kapalaran niya. Kailangan niyang lumayo. Bago sila muling magkalayo ay isinuot ni Bernadette ang bracelet niya kay Cristel para hindi makalimutan nito ang pagkakaibigan nila. Napaiyak na lang si Bernadette habang tinatanaw ang papalayong kaibigan. Kinaumagahan, nagkalat ang mga bangkay sa baryo ng mga tao at gayon din ng mga aswang na hindi naging abo. Mga taong ginawa lang aswang tulad ni Cristel. Wala na ring buhay ang kapitan na natuklasan na ng mga tao ang pagiging aswang. Nanlaki ang mga mata ni Bernadette nang makita ang nakalawit na kamay ng bangkay na kasamang isinasalansan ng mga kapulisan. Nakasuot ang bracelet na bigay niya. Dahil iyon ay walang iba kundi si Cristel na nasawi rin pala sa gitna ng engkwentro. Niyakap na lang si Bernadette ang mga magulang niya dahil hindi niya maiwasan ang paghagulhol sa sinapit ng matalik niyang kaibigan. Noon ay siya palagi ang tagapagtanggol nito. Ngunit sa pag-agaw ni Cristel kay Sebastian ay para na rin siya nitong iniligtas sa kapalaran ng pagiging aswang. Kung hindi nito inagaw si Sebastian ay siya sana ang nasa kalagayan nito at sa huli nga ay pinili nitong ipagtanggol siya laban sa aswang na si Sebastian.